Mga kaso ng influenza-like illness sa Region 1 tumaas ng 40% ngayong 2023 kumpara noong 2022 ayon sa DOH. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando. Ivy, good morning. CJ, isang nakikitang factor ng Health Authority sa pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses ay dahil sa pagtatanggal o hindi na pagsusuot ng face mask, kaya tumaas ng 40% ang sakit kumpara noong nakaraang taon. Labis na init ng panahon at biglang paglamig ang dahilan daw minsan ng pagkakasakit ng mga anak ni Carla. Sa mga herbal daw siya umaasa tulad ng katas ng dahon ng malunggay at oregano. Jebulong na bugwam min sami taltalen mi lang pespesem mi sami ipasumpi tobi. Sa datos ng Center for Health Development Region 1, 9,032 na ang kaso ng influenza-like illnesses na nagpakonsulta sa buong rehiyon. Mas mataas ito ng 40% kumpara sa kasong naitala sa parehong panahon noong 2022 na 6,452 na kaso. Siya ng influenza-like illness po ay isang infeksyon mula sa iba't ibang virus at bacteria, at ang una pong lumalabas sa sintomas ay lagnat na hindi po bumababa sa 38 degrees pataas. Isa hanggang 7 edad ng karamihan sa mga tinatamaan ng naturang sakit. Ang sintomas, ubo na nagsimula sa 10 araw, pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan, pagsusuka at pagdudumi. Communicable disease o nakakahawang sakit ito ayon sa Health Authority na naipapasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa isang taong may ubo. Lubha itong nakahahawa sa unang 3 hanggang 4 na araw kahit walang sintomas. Sakaling makitaan ng sintomas, ayon sa autoridad, maigi na mag-isolate, uminom ng gamot para sa lagnat, magpahinga, uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain. CJ, ayon sa eksperto, kapag napabayaan ng sakit, maaaring mauwi sa komplikasyon tulad ng pulmonya o ibang sakit sa respiratory, kaya maigi magpakonsulta sa mga health facility. Ayon sa DOH, isa ang naitalang nasawi dahil sa influenza-like illnesses sa lalawigan ng La Union. CJ? Maraming salamat, Ivy Hernando.